Sa episode na to, pag-uusapan natin kung sino-sino nga ba dapat ang ating kinakaibigan, kinoconnect, o nini-network para mas tumaas yung chance na magkaroon tayo ng client as a VA bookkeeper. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle at may 4 na taon akong experience sa pagiging VA bookkeeper. Kung gusto mo magkaroon ng client as baguhan na VA bookkeeper o mas gusto mo pang palawakin yung client base mo as a VA bookkeeper ngayon, tapusin mo tong video na to kasi bibigyan kita ng insight kung sino-sino ba dapat ang mga taong kinakausap mo para magkaroon ka ng mas mataas na tsansa na magkaroon ng client. Alright? Magsimula na tayo. Pero bago yan, magkikwento muna ako sa inyo. Noong ako'y nagsisimula bilang isang VA bookkeeper, nasubukan ko na halos lahat ng mga platform na nag-a-apply ako. Mga around 2021 December hanggang 2022 ng January ay doon ako nag-apply sa lahat ng platforms. Upwork, LinkedIn, Fiverr, name it all, freelancer.com. Lahat ng mga platform ay meron akong profile dyan. At napaka-active ko dyan sa mga first 2 months ng aking pagiging VA bookkeeper nung nakuha ko yung QuickBooks certification ko. Pero ni kahit minsan nung nagsisimula ako sa lahat ng mga platform na pinag-a-applyan ko diyan at sa mga lahat ng mga platform na meron akong presence diyan ay ni isa wala akong naging kliyente. Ni pahirapan pa na makakuha ng interview. At wala talaga akong nare-receive na response. Ang mga natatanggap kong response ay yung mga email talaga, yung mga normal na reach out yung sa Facebook, sa mga social media platform na email reach out. Doon para ako nababalikan. Pero sa mga platform, kahit reply o kahit na notification na nakita nila yung application ko, ay wala akong na-receive na kahit na isa patungkol dyan. At kahit naman sa mga direct reach out ko sa mga Facebook, hindi din ako na-hire sa mga, nung nagsisimula pa lang ako dyan. Palagi akong rejected. Kasi ang problema, wala akong experience at wala din akong degree nung nagsisimula pa ako. At sobrang bata ko pa nun. So I have the less credibility na magsimula talaga as a VA bookkeeper that time. Now, dahil kaka-active ko sa mga community, kaka-active ko sa mga platforms nga like LinkedIn, sa Facebook, nagjo-join ako sa mga community at nakikipag-engage ako sa mga forum. And nagko-content na rin ako that time, gumagawa ako ng YouTube, gumagawa ako ng videos, at sinashare ko ito sa mga community ko. Community na mga active yung mga freelance bookkeepers. At throughout the time, kahit wala pa akong kliyente, medyo nakikilala at naging familiar na sila sa akin kasi napakaingay ko sa social media throughout my video contents. At doon ako nagkaroon ng maraming koneksyon. Doon ko nakilala yung mga personalidad na napakasikat ngayon sa industry ng VA bookkeeper. At throughout the time, dahil ginagawa ko na siya ng ginagawa, nasasanay na ako makipagkaibigan, makipag-connect, makipagkwentuhan sa kanila, at tumuturo sa mga nagsisimula pa lang at the same time na may client na din pero nahihirapan mag-QuickBooks Online o nahihirapan maging bookkeeper. Meron kasing ganun. Now, kaka-network ko, kaka-connect ko, at nag-apply din ako through sa mga platforms. Natsambahan ko, ang unang binigay na kliyente sa akin ng Diyos ay from referral. Ang kwento dyan, yung na-hire na bookkeeper ng kliyente ay may full-time na work as accounting staff. And then, dahil full-time yon na may work siya, na-hire siya dahil may experience sa accounting. Pero, wala siyang QuickBooks experience at di niya alam paano i-navigate yung QuickBooks. Dahil nakikita niya akong gumagawa ng video at nakikipag-network sa mga community, nagpapaturo siya sa akin. Sabi niya, Kyle, turuan mo ako after ng work ko at patrabahoan natin itong client na to kasi nasasayangan ako kasi first time ko din maging VA bookkeeper. Now, tinuturuan ko siya. Now, kapag accounting ka kasi, nahihirapan siyang wala na siyang halos energy kapag tinuturuan ko na siya ng accounting software na QuickBooks Online. Sumirit siya. Siguro mga 2 weeks naming in-depth na training, pina-explain ko sa kanya, tinitingnan, dinadiagnose ko yung books ng clients niya. Nahihirapan siyang i-digest. Nahihirapan siyang umadapt kasi worn out na siya sa energy niya from his full-time job. Sabi niya, Kyle, sirit na ako dahil pinagkakatiwalaan na kita at alam ko namang public kang dahil ikaw na yung tuturo at alam mo na yung books ng client ko kasi pinapakita ko sa'yo. At the same time, ikaw talaga yung nag-guide sa akin, i-endorse kita sa client ko para i-endorse kita sa client ko para ikaw na mag-ayos at maging kliyente mo siya directly.
So, mga 2 days, 3 days, hindi ko in-expect kasi puro rejection ang naramdaman ko ng mga panahon na yon. Tulong ko lang talaga sa kanya yon para mairaos niya yung kliyente na yon. Eh, nag-reach siya sa akin 3 days after niya sinabi yun. Sabi niya, Kyle, approve na yon, kliyente mo na siya. Tatawagan ka niya within these hours and then sagutin mo lang and interview ka niya saglit. So, fast forward, tumawag sa akin yung client. Sabi niya, do you know QuickBooks Online? Yes. Ah, okay, you can start as soon as possible. Hindi ako tinanong anong resume. Hindi niya na ako tinanong kung ah, may degree ba ako or may experiences ba ako. Tinanong niya lang ako kung kaya ko ba yung QuickBooks Online o alam ko ba yung ginagawa ko. And I said yes because I know it. Now, doon ko na lang inaral yung real estate na bookkeeping kasi real estate yung client na yun. Doon ko na rin inaral yung class, location, at saka yung in-depth na understanding sa bookkeeping when it comes sa real estate. At yun yung pinakauna kong client. Hindi ko inakalang sa sobrang dami kong application sa mga online platforms, sa referral o sa network ko nakita o nakuha yung una kong kliyente. At dito sa video na to, dito ko share sa inyo kung sino-sino ba yung dapat mong i-connect para magkaroon ka ng mas higher chance na magkaroon ka ng unang client. Kasi, hindi naman kasi sa lahat ng panahon na sa platform, hindi para sa lahat ng tao ang platform. Kasi you are competing with anyone else na nasa platform. Kapag referral yan, may rapport na yan. Kapag binigay sa'yo yan, ni-refer sa'yo yan, mas mataas yung chance na mapansin ka kasi ni-refer ka may rapport na. Kaysa sa, nung ka pa makikipagkompetensya, parang nag-gamble ka nun. So, dito ko share sa inyo yung mga personalidad, kung sino-sino ba dapat yung kinukunikan nyo. Alright, start na tayo. Yung isa sa mga dapat mong kinukunikan o kinakaibigan para magkaroon ka ng mataas na tsansa na magkaroon ng client as a VA bookkeeper ay ang kapwa mo VA bookkeeper or freelance bookkeeper. Maging masanay ka sa pananalita nila, masanay kang masaround nila, mindset nila, masanay kang kumaibigan ng mga kapwa mong tinatahak yung industriya o mas ahead pa sa'yo. Tahakin mo yun, kaibiganin mo sila, kasi yan sila mga supportive, yan silang mga tao. Especially, ang dami ng community ngayon na napaka-active na mga libre, na nagkakandak ng mga webinar at the same time, magkakaroon ka ng access sa community nila at magkaroon ka ng mga kaibigan na same ng industry mo. Kaya napaka-importante na dapat doon pala nag-i-engage ka. Kasi sa community na yon, maraming mga personalidad na sobrang dami na nilang mga client, hindi na nila alam kung paano nila i-handle yon, hindi na kaya ng tao nila, hindi na kaya ng personal na task, personal capacity nila, ginagawa nila, naghanap sila ng mga taong pagkakatiwalaan nila. And wala naman yan silang ibang pagkakatiwalaan kundi mga kakilala nila o pamilyar sila sa online presence. Kaya kahit online yan, trabahuin mong makipagkaibigan sa mga kapwa mong VA bookkeeper. At kung gusto mo kong maging kaibigan, join ka sa Discord community natin kasi doon tayo magiging magkakaibigan at magkikwentuhan sa mga experiences natin sa pagiging VA bookkeeper. Nasa comment or nasa description lang yung link paano mag-join. Alright, doon mo isa yan sa mga dapat mong kinukunikan at kinakaibigan para ma-adapt mo din yung mindset, kung makapaghingi ka rin ng tips at marami ka pang matututunan sa kanila, matututunan sa amin when it comes sa pagiging VA bookkeeper. Ayos? Alright, next. Isa sa mga dapat mong kinukunikan, nini-network o kinakaibigan para magkaroon ka ng mas mataas na chance na magka-client as a VA bookkeeper ay ang business owners. Regardless kung it is foreign-based or Philippine-based. Kailangan maging masanay kang makipag-usap sa mga negosyante. Because ang mga negosyante, ayan yung mga magiging primary client mo. Yan yung mga magiging direct client mo. At kung marunong kang makipag-usap at makipagkaibigan, makipag-connect sa mga negosyante, yun na din yung access mo para magkaroon ka ng rapport at magkaroon ka ng credibility sa kanila dahil kilala ka nila at alam nila anong ginagawa mo, there is a higher chance na maging kliyente mo sila. Actually, hindi lang po limited sa US or sa foreign yung aking mga kliyente. Meron din po ako mga kliyente dito sa local at nagsimula lang din yon sa pagiging pagkakaibigan namin sa community.
pagiging makwento namin sa bawat isa at napagkatiwalaan namin yung isa't isa, naging kaibigan namin bawat isa at alam namin anong serbisyo ng bawat isa, doon na rin nagre-revolve ang mga naging kliyente ko sa local. Kasi alam nila yung ginagawa ko at nagkipagkaibigan ako sa kanila at alam ko paano solusyonan yung mga problema nila. At nasanay na rin ako anong utak ng mga entrepreneur, ng mga negosyante, at ano talaga yung mga main uh, key points nila or pain points nila sa as a negosyanteng nagsisimula or as a negosyanteng may sales naman, may pera naman, pero nahihirapang mag-document o nahihirapang i-account yung mga expenses at incomes nila at matrack yung receivable, payables, etc. Importante yan. Masanay kang makipagkaibigan, makipag-connect sa mga kapwa mo o sa mga negosyante or business owners. Ayos? Okay, next. Isa sa mga dapat mong kinokonek, kinakaibigan o nini-network para mas tumaas yung chance mo na ma-hire as a VA bookkeeper ay ang mga recruiters. Yes po. Kailangan mong masanay na makipag-network sa mga recruiters. Especially sa mga recruiters na nagre-recruit ng accounting staff or VA bookkeeper kasi sila yung nakakaalam, sila yung unang mag-a-assist sa'yo at sila yung talagang magbibigay ng open door sa'yo na pagbibigyan ka ba ng chance o hindi. At masasanay ka rin through interview, masasanay ka rin sa process. At kapag naging familiar ka sa mga processes, at naging familiar ka sa mga stages ng interviews or hirings, mas mataas yung chance mo na ma-hire ka as a VA bookkeeper. Talagang wag mong ilimit yung sino yung mamimit mo. At kahit recruiters, dapat kinakaibigan mo yan. Dapat pati yung recruiters, familiar kung anong ginagawa mo. Kilala kung anong ginagawa mo. At pinagkakatiwalaan ka nila na kahit na less credible ka pa pero alam nila anong pagkatao mo, attitude mo at kaibigan ka nila personal, there is a higher chance pa rin na i-refer ka at ipoproceed ka sa next step. Because as a VA bookkeeper, it's not only about the credibility, the experience, they're also the background checking and also the attitude and paano mo ba i-handle yung stress as a VA bookkeeper. Kaya maraming factors. Kaya makipag-connect ka sa mga recruiters because they can also give you tips kung ano dapat ayusin sa resume mo, kung ano ba dapat ang sagutan kapag nag-i-interview ka, o ano ba dapat yung pinaka-process na dapat mong maging familiar ka para makatagos ka sa mga interview. Ayos? Okay, next. Isa sa mga dapat mong kinokonek, kinakaibigan at nini-network para mas tumaas yung chance mo na ma-hire as a VA bookkeeper ay ang community leaders. Kailangan mong masanay na makipag-network sa mga may-ari ng communities ng VA bookkeeper. Masanay kang kumausap doon sa mga magagaling, doon sa mga nagre-recruit o doon sa mga bumubuo na community para magkaroon ng healthy o para magkaroon ng engagement ang mga VA bookkeeper. Kasi doon sa mga community leader na yon, doon ka magkakaroon ng access sa community, sa free training, sa free webinars, at ma-expose ka doon through name. Kapag naging engaged ka talaga, minsan magiging community admin ka pa, minsan ikaw pa yung magli-lead o ikaw pa yung magiging source speaker or source resource o kahit anumang ma-share mo sa community, kahit ano pa man yan. Kapag may access ka o kapag kaibigan mo yung community leader or nakipag-connect ka sa kanila, the more you expose yourself, the higher the chance na ma-hire ka as a VA bookkeeper. Kasi you are exposed eh. And if it's a real community leader, maraming connection yan. Maraming mare-refer yan. At maraming nakakakilala sa kanila. At kapag maraming nakakakilala sa kanila at you are engaging really sa community and you are assisting the community leader as well, you are giving value, malamang kung sinong kilala niyan, magiging kilala mo na rin. At the more nga na mas expanded yung network mo, the more na mas expanded yung circle mo, the more and the higher the chance na i-refer ka at magkakaroon ka ng client base na mas malawak at i-refer ka ng mga tao kasi mas pamilyar sila sa'yo. Ayos. So, yun yung mga tao, personalidad, o yun dapat yung mga kinakaibigan, ini-network mo at kinakausap mo para magkaroon ka pa ng mas higher chance na magkaroon ka ng client as a VA bookkeeper. At ang panghuli, dapat kinakausap mo ay yung sarili mo. Mag-content ka.
humarap ka sa camera, harapin mo ang mundo, harapin mo ang tao. Kasi nakilala ako nung sa simula kasi nagko-content ako. Kasi I share the value or I share my knowledge hindi lang sa mga business owners na nagsastruggle sa accounting, but also I'm sharing the knowledge, I'm sharing the resources I'm using, or I'm personally using the tools and the tips and tricks on how to do this and do that. Kapag nasanay akong magsalita, kapag masanay kang mag-content, magsalita sa video, hinaharap mo yung mga tao, nakipag-engage ka sa kanila, nasasanay ka na rin na lumawak yung reach mo. Nasasanay ka na rin makipag-usap, napapractice ka technical, napapractice ka sa pagkikipag-usap, communication, at na mas maayos yung pag-regulate or mas maayos yung pag-form mo ng conversation. And in that way, mas maayos ka makipag-communicate at mas maitatawid mo yung gusto mong sabihin at it is better as well, no? Isa yan sa mga tinitingnan na impact o tinitingnan na factors na hindi lang sapat alam mo yung QuickBooks. Hindi lang sapat na alam mo yung bookkeeping or fundamentals of accounting or any etc. or taxes. Dapat alam mo din i-communicate kung ano yung ginagawa mo. At dapat alam mo din i-communicate bakit importante yan. Because you are solving a problem. And lahat ng yan, masusolve mo yan kapag marunong kang mag-content. At kapag sinasanay mo sarili mong magsalita and you open yourself to the public that you are doing that. And in that way, i-expand yung network mo at the same time lalawak ka at mas mataas yung chance na magkaroon ka ng client as a VA bookkeeper. Bakit ko ba sinishare to sa'yo? Kasi naniniwala ako na hindi lang platforms ang way para magkaroon ng client. It's not only Upwork, it's not only LinkedIn, Fiverr, freelancer.com, or OLJ. Hindi lang yan yung mga way para magkaroon ka ng client. Naniniwala ako na through your self-marketing, through referrals, through networking, or making friends, or having the right circle for your professional career as a VA bookkeeper can lead you to more clients, can give you quality clients that really resonates your principles and values. Kasi nung I open myself to the public when I know kung sino yung ideal ng mga kliyente ko, doon na pumapasok yung mga kliyenteng nagre-resonate talaga sa value ko. Yung mga kliyenteng gusto ko makatrabaho sa aking buhay, gusto ko makatrabaho as a VA bookkeeper. Kaya yan, isa na yan sa mga pinaniniwalaan ko. At ang kalaban natin dito, when you limit only the possibility that you are just focusing on platform, on applying or to have or to onboard clients as a VA bookkeeper. Maaring pwede kang sa platforms, maaring sa referral, maaring sa direct reach out, maaring sa cold calling or cold emailing, depende sa iyo. Kalaban mo yan kung nililimit mo lang yung possibility na ma-hire ka if you're just focusing on one platform. Try to explore, try to explore and try to do experiment approach para mas makuha mo yung tamang client onboarding o magkaroon ka ng client mo based sa personality mo, principles mo, the same time sa skill base mo. Ayos! Yun lang muna sa video na to. Huwag kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. And huwag kalimutan din na mag-join sa ating Discord community. At sa ating Discord community, doon mo ma-access yung ating mga e-books. Freelance Bookkeeper Real Talk, Do It Anyways, at kung hindi ka galit, bakit? Yun yung 3 e-book na ating nagawa na. At kapag mag-join ka sa ating Discord community, ma-access mo yung 3 na yon. At doon sa Freelance Bookkeeper Real Talk, doon ko kinuwento ang buong istoryahe, buong mindset, buong stages at context kung bakit ako nagkaroon ng aking pinakaunang client at aking buhay freelance bookkeeper. Ayos! Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Magandang araw.